Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Appeals Chamber ng International Criminal Court or ICC. Pinagtibay na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Nabunyag sa impeachment hearing, joint bank accounts ng pamilya Duterte, bilyon-bilyong piso ang transaksyon. Dineposito raw yan sa mga umano'y drug lord. Kasunod ng mga banat kapo ni Congressman Martin Romualdez, may belta naman sa kanya si Congressman Toby Tiangco. Imposible raw na hindi alam ng dating speaker ang budget insertions ni Zaldico. At precautionary whole departure order kay Romualdez, aprobado na ng Sandigan Bayan. El Nino o matinding tagtuyot, posibleng maranasan simula sa Hunyo. At tunghaya ng world record para sa launch and retrieval ng Lego set sa Kalawakan. Pinagtibay ng International Criminal Court na merong jurisdiction sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Appeals Chamber, may kapangyarihan pa rin ang ICC sa mga krimeng nangyari sa war on drugs noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Narito ang Frontline Report. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panise partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Nagdesisyon na ang Appeals Chamber ng International Criminal Court. May jurisdiksyon o kapangyarihan ng ICC sa kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kinatigan kasi ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber na nagbabasura sa apela ng kampo ni Digong ukol sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso na crimes against humanity. Kaya wala raw saysay ang hiling ng defense team na agarang paglaya ni Duterte. The appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Guys, sa confirmation of charges hearing, absent pa rin si Duterte. Sa kanilang desisyon, ibinasura ng Appeals Chamber lahat ng 4 grounds sa apela. Ang unang ground, iginit ang kampo ni Duterte. Nagkamali na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil umalis ito sa Rome Statute noong 2019. Sagot ng Appeals Chamber, miyembro pa ng Pilipinas ang ICC nang mangyari ang krimen sa war on drugs ni Duterte. Ibig sabihin, pasok sa jurisdiksyon ng ICC ang kaso ni Duterte. The state's right to withdraw from the statute would not be effective if the court were able to exercise jurisdiction indefinitely, despite the state no longer being a party. Sa ground number 2, hindi raw maituturing ang preliminary investigation na matter under consideration mula nang umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Nagsimula lang daw kasi ang formal investigation ng 2021. Pero sabi ng Appeals Chamber, 2018 pa lang, bago pa man mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC ay meron ng preliminary examination ang Office of the Prosecutor sa kaso. Third ground, gitang kampo ni Duterte. Para manatili ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, matapos itong mag-withdraw, dapat daw ay under consideration na ang kaso ng korte, partikular ang Judicial Chamber at hindi ng Office of the Prosecutor. If the prosecutor is satisfied that a reasonable basis exists to open an investigation proprio motu, he or she is under the obligation to present an application for authorization to do so to the pre-trial chamber. Pero sagot ng Appeals Chamber, sakop na salitang korte ang iba pa nitong miyembro gaya ng Office of the Prosecutor. At ang huli at 4th ground, iginit ang kampo ni Duterte na nagkamali ang pre-trial chamber na payagang magpatuloy ang investigasyon gayong nag-withdraw na ang Pilipinas. Pero sabi ng Appeals Chamber, gaya sa naunang ground, consistent ito sa policy ng ICC na may jurisdiction silang magpatuloy sa investigasyon sa mga krimen kung saan kasali pa ang Pilipinas sa ICC. Dahil sa pagbasura sa mga yan, malinaw na mananatiling nakakulong sa ICC detention facility si Duterte habang hinihintay ang desisyon sa kanyang confirmation of charges. Sa kabila niyan, tanggap naman daw ng lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang pagbasura sa kanilang apela. And they say jurisdiction has been settled because that's the end of the road as far as... And they didn't junk all 4 grounds. There was a judge who sided with us, so it was predictable what was going to happen. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin ng dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo.
Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Sal. Good evening. Hi, Good evening, sir. sir. Sir, first of all, your reaction dun sa nangyari sa ICC decision sa jurisdiction po. Expected na natin yun. Nung ko pa sinasabi yan, at talaga itutuloy nila. Talaga naman walang jurisdiction, pero dahil they have to justify their existence, pinili-tuloy na nila. Tandaan mo, maraming nag-withdraw sa kanila at maraming nag-withdraw ng support. Pag yan, dinismiss nila kay Presidente Duterte, wala na silang kasong dindigin mo. Attorney, ngayong pinagtibay po ng ICC yung jurisdiction nga po sa kaso ni dating Pangulong Duterte, ano na po ang posibleng maging move? Next move po ng Duterte camp? O paano po ba? Maghihintay na lang po ba talaga ng trial proper? Yun sa ngayon, yan ang plano nila, Attorney Kaufman. Ituloy yung trial. Wala naman silang choice. Wala na ho bang wala namang room for more appeals or a motion for reconsideration? Hindi ko alam kung meron pa. Kasi supposed to be, appeal na nga yan. Opo. 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 Well, So hindi ko alam kung... Yes, sir. Natanong ko po kasi sa Pilipinas, alam mo naman pwede mag-appeal pa, mag-appeal, mag-MR at Daming appeals. maraming Sa Kaya ICC. palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan, magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa, kaya ng ginagawa ng Hapon. Yung isang diplomat ng Hapon. Kung maraming ganyan, baka ma-pressure ang ICC na tingnan nila yung kanilang kaso. Attorney Sal, alam ko medyo matagal pa naman yung trial, no? Hihintayin pa. Pero yung ganitong klase po ng treatment ng ICC doon sa defense, ano po ang chances that they will look favorably by the time na sila po ay talagang magbibigay na ng desisyon sa kaso ni dating Pangulong Digong? Gaya nung sinabi ko nung ako'y nasa The Hague, tinatanong ako kung ano ang most likely result ng hearing sa confirmation of charges. Kung babatayan mo yung ebidensya, talagang walang ebidensya. Pero dahil nga ang ICC, kahit walang jurisdiction, nag-assume sila ng jurisdiction. Kahit wala pang finality yung issue ng jurisdiction, tinuloy pa rin nila. Kaya sinasabi ko, most likely itutuloy nila yan. And there will be a chance na maging favorable pa rin po ang kanilang desisyon. Kaya dating Pangulong Duterte, kahit ganito yung treatment nila po sa defense? Malabo na. Talaga? Sa tingin ko, malabo na. Malabong maipanalo, sir? Hindi, malabo na baguhin nila yung decision nila kasi kung titignan mo lahat ng galaw nila, talagang papunta sa conviction. Hindi, alam mo, yung pinaka-basic kasi doon, wala kang jurisdiction, pero nag-assume ka ng jurisdiction. Yun lang labag na yan, kahit sa abuting na. Whether sa constitution natin, o sa wrong statute nila, talagang labag yun. Kahit anong tingin mo. Sir, now, if we remember yung confirmation of charges hearing, dapat within 2 months, maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber. At expected po yung 2 months yan sa katapusan ng buwan na ito. I think on the 29th, actually, of April, which is already next week. Do you have any expectations as to what the decision will be dun sa confirmation of charges? Gaya ng sinabi ko nung sa day, tinanong ako, ang sagot ko nga doon, kung babatayin sa ebidensya, walang ebidensya, dapat dismiss na yan. Pero dahil nga pinagpipilitan nila ang sarili nila, talagang tutuloy-tuloy nila yan. Kung ganoon, sir, if you're not expecting any decision favorable to your camp, so what do you expect to happen now? I mean, what's the other recourse? Ang mangyayari niyan, itutuloy nila yung trial. Ako, para sa akin, outside of trial na ako, di ba iniisip ko pumunta na sa United Nations at humangi ng alalay sila doon o tulong sa kanila. Kasi pag ang mga maraming bansa ang nagkakaisa at kinukundina
yung ginagawa nilang proceeding dyan sa ICC, palagay ko, baka sakaling magbago ang ICC. Nangyari na ba yan, attorney, na pumunta, dumulog sa UN para magpatulong? Dahil sabi nyo nga, ang ginagawa nila, walang jurisdiction, pero nagtitake over sila dun sa kaso. So, ang parang recourse nyo ay pumuntang UN. Nangyari na po ba yan before? Kaya nasabi nyo yung option na yan? Hindi naman, kasi para sa akin, if there is no more remedy, yan ang huling option mo. Wala namang mawawala sa'yo. Kasi kung talagang it's a lost case because yung nagliliti sa'yo, talagang gusto kang durugin. Wala ka na magagawa. So, ang recourse mo, punta ka na sa ibang venue. Punta mo na iba't ibang bansa. Baka sakali, pag mayroong collective protest ng iba't ibang nasyon, may ipakita ang kawalang-hiyaan ng ICC. Pero sir, what makes you confident, if at all, that you will get sympathy from the UN, considering, of course, na in the past, the former president was not exactly in good terms with several UN agencies? If you will look at the diplomat of the Japan, di ba, yung diplomat nagsalita, ito'y dayuhan ito na objective. Wala itong pinapanigan. Sinasabi niya na sobrang paglabag ang ginawa nyo kay Duterte. Baka sakali naman yung iba, ganun din ang pananaw. Kaya lang, wala pang nagpupunta sa kanila. Baka pag pinuntahan mo, lumakas na rin ang loob nila. Mas sumama na sa sigaw ng mga sa tingin nila, inaapi ang Pangulong Duterte. Sir, when you say diplomat of Japan, are you referring to the one who participated in the UN Human Rights Committee plenary debates? Yung nagsalita against the violation si Presidente Duterte. But he is not a diplomat, sir. He's a member of a Japanese NGO. In fact, that's only participating in the debates. In fact, when we looked into his background, he's not a diplomat at all. Even the name of his NGO has to do with entrepreneurship. And that also, he also denies the issue, the comfort women issue. Yes, sir. Even kahit na hindi diplomat yan, tanda mo, Hapon yan. At ang presidente ng ICC ngayon, Hapon. Kung ka naman ay presidente at ang nationality mo pareho ng bumabatikos, di ba mag-iisip ka rin? Bakit mo itong kababayan ko ito ang tingin iba sa tingin ko. O baka naman sakali magbagong ang takbo ng utak ng presidente ng ICC. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon at magandang gabi po, Atty. Salvador Panelo. Thank you, attorney. Samantala, kambyo muna tayo sa ibang balita. Binulatlat sa House Justice Committee ang SALN at bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Dito nalaman ng mga kongresista na mayroong bilyon-bilyong pisong transaksyon ng mga Duterte mula sa mga sinasabing drug lord. Nasa frontline. Ang balitang yan si Marian Enriquez. Press release online, gusto. Pero umattend sa hearing under oath, ayaw. Ganyan ang patutsada ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opening statement sa ikatlong araw ng impeachment hearing ng House Committee on Justice. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Si VP Sara kasi no-show ulit bagamat hindi siya required na dumalo. Ang hearing sumentro sa alegasyon ng mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Dito binulatlat ang kanyang bank reports at ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mismong si Ombudsman Boying Remulla pa ang humarap sa pagdinig para sa SALN ni VP Sara.
Base sa datos ng Ombudsman, 80 million pesos ang itinaas ng net worth ni VP Sara mula 2007 hanggang 2024. Sakop niyan yung naging vice mayor siya ng Davao City hanggang maging vice president. Mula 7 million pesos noong 2007, naging 88 million pesos ang net worth niya noong 2024. Pero simula 2019, tumigil ang bise sa pagdedeklara ng detalye sa kanyang cash on hand o bank deposit. Mismong opisina ng Ombudsman ang nagkumpirma niyan. Kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Wala pong nakalagay, Your Honor. Di wow. Umpisa pa lang yan. Nang sumalang na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, dito na lumutang ang red flags sa yaman ng bise, pati ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Isa sa pinuna ang 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions ng mag-asawa. Base sa records mula 2006 hanggang 2025, nasa 630 ang kabuuang covered transactions o yung mga transaksyon na lagpas sa 500,000 pesos. Habang 33 naman ang suspicious transactions o yung mga kahina-hinala. Sa transaksyong yan, 3.77 billion pesos ang nakita sa accounts ni VP Sara, habang ang 2.99 billion pesos naman ang kay Attorney Carpio. Tanong ng mga kongresista, paanong bilyones ang transaksyon ng bise kung milyon lang ang net worth niya? Hindi ho magbabangga doon po sa kabuuan ng kanya pong net worth at 88 million at doon po sa mas maliit pa nga na mga net worth in a previous reporting. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bilyonarya naman pala ang bise. Sa 2024 SALN po, nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na Akbayan, sila na. Dahil ungkatan ng bangko ang galaw ng pagdinig ngayon, umiksena ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Iginiit niya na kung walang court order, dapat hindi payagan ang pagsapina ng komite para sa mga sinasabing suspicious transactions. Pero belta ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, iba po yung exception sa court order sa exception in cases of impeachment. And I believe that the reason is very clear because we are here speaking of accountability of public officers. bukod pa kasi sa mga suspicious transactions, ayon pa sa AMLAC, may 44 na confidential reports silang natanggap mula sa mga bangko mula 2017 hanggang 2026 kaugnay sa mga transaksyong may kaugnayan umano sa drug trafficking, graft at corrupt practices at malversation of public funds. Kaugnay ito sa mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkakasangkot umano ni Attorney Carpio sa 6.4 billion pesos na shabu importation noong 2017. Isa pang lumutang sa pagdinig ang isiniwalat ni dating Senator Sonny Trillanes, ang pagpasok umano ng pera sa pamilya Duterte galing umano sa mga drug lord. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sammy Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sammy Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang. Aabot daw ang halaga sa 2.4 billion pesos mula 2003 hanggang 2016. Sabi pa ni Trillanes, may kopya siya ng naging transaksyon sa pamilya Duterte. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong de Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Mans Carpio, Shelito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Kaugnay pa rin ng impeachment hearing, pinapatawag ng House Justice Committee ang National Bureau of Investigation or NBI. Kaugnay po ng death threat ni VP Sara sa First Family. Gustong malaman ng komite ang resulta ng investigasyon ng NBI. Matatandang sa isang online interview noong 2024, nagbanta si VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kalaunay giniit ng bise na hindi ito pagbabanta. Samantala, napag-alaman naman ng Securities and Exchange Commission or SEC na stockholder at miyembro ng Board of Directors si VP Sara ng isang pribadong kumpanya sa Davao noong 2022 hanggang 2025 habang siya ay nakaupo bilang bise. Sila rin ng konstitusyon kasama ang vice-presidente sa mga pinagbabawalang humawak ng kumpanya o magtrabaho sa pribadong kumpanya habang nasa posisyon sa gobyerno. Showbiz Tonight na tayo. Usap-usapan ng mga marites online ang post ng aktres na si Matet De Leon sa isyu ng mana mula sa namayapang inang si superstar Nora Honor. Sa post, magkakasama sa picture habang nagtatawanan ang mga adopted children na sina Matet, Lotlot, Kenneth at Kiko. Say ni Matet, yan daw ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha raw ba silang may paki? Bago ang controversial na post na yan, sinabi ni Ian De Leon, ang biological son ni Ate Guy, na siya ang sole heir sa mga naiwang ari-arian ng superstar. April 2025 nang mamatay si Miss Nora sa edad na 71. Naglabas naman ng arrest warrant ang South Korean police laban kay HYBE Chairman Bang Si-hyuk. Nag-ugat yan sa umano'y paglabag sa Capital Markets Act o umano'y maanomalya at unfair trading. Ayon sa kampo ni Bang, regrettable ang arrest warrant lalo't nakikipag-cooperate naman daw siya sa mga otoridad. Dati na ring itinanggi ng chairman ang alegasyon. Ang HYBE ay management artist ng BTS. Sulitin natin ang Wednesday with more chika, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, oposisyon, posible raw humina sa 2028 dahil hindi tatakbong Pangulo si Mayor Leni Robredo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matagal na raw nagsabi si Mayor Leni Robredo na hindi na siya tatakbong Pangulo. Pero running mate niya noong 2022 na si Senator Kiko Pangilinan, posibleng sinabi nito na posibleng humina ang oposisyon dahil sa desisyong yan ni Robredo. Narito ang Frontline Report. Yun ako nakadesisyon. Kamu wala din nag-ako pag-desisyon ko. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Noon pa man alam na raw ng mga taga-oposisyon na walang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, sinaga City Mayor Leni Robredo. Marami raw ang nagsasabing magbabago pa naman ang isip ni Robredo pero ayaw na raw niyang makipagtalo. Kailang garo kaya pirang beses mo sabihon. Iba pa ng mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magriba ang isip ko. Hindi na ako makikidebate. Willing na sana. Sa panayam naman ng Good Morning Kapatid, kinumpirma ni dating presidential spokesperson Edwin Lacerda na sa mga nagdaang meeting, nag-abiso na nga si Robredo sa mga kaalyado. Clarified na nag-meeting sila Bam, sina Risa, sila Senator Frank Drilon, Butch Abad, and si Leni Robredo. She said in that particular meeting that I've always been telling you na I'm not interested in running for national position anymore. Ang problema, hindi sila nakikinig. Pero sa panayam naman ng sa totoo lang ng 1PH, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na nagulat siya sa desisyon ni Robredo. Pinag-uusapan namin kung anong proseso ang dapat gampanan para makapili kami ng kandidato. Kaya ako'y nagulat din. Yung pagtakbo po, yan ay personal decision. Okay. Hindi po pwede ang iba ang mag-decide para sa iyo. Nirerespeto ni Senador Kiko Pangilinan ang desisyon ni Robredo. Magkatandem sina Robredo at Pangilinan noong 2022 national elections pero kapwa natalo sa unity.
Bagamat aminadong hindi sila sang-ayon, naniniwala si Pangilinan na mas makabubuti sa interes ng bayan kung magbabago ang isip ni Robredo at pakikinggan ang gusto ng publiko na pamunuan niya ang bansa. Dahil mataas ang numero ni Robredo sa mga survey, sinabi ni Pangilinan na si Robredo ang paraan para magkaisa hindi lang ang Liberal Party, kundi ang iba pang koalisyong gusto ring magkaroon ng pambato sa 2028 presidential elections. Leadership vacuum o puwang na hindi raw maaaring mapuna ng kahit sinong kandidato ang tuluyang pagtanggi ni Robredo na posibleng magbigay daan daw sa kawalan ng unity sa kanilang grupo at pagkakawatak-watak ng kanilang puwersa. Dahil ekis na si Robredo, nasa proseso na ang oposisyon sa pagpili ng ibang standard bearer. Well, si Risa Hontiveros nagsasabi na, with all yung kanyang mga the way she moves and mukhang interesado. Sila Sherda naniniwalang posibleng tumaas na ngayon ang numero sa survey ni Hontiveros at Aquino. So if you take out Leni Robredo in the surveys, in the equation, you would see the numbers of Senator Risa Hontiveros and Senator Bam Aquino go up exponentially. So it won't be a problem for us, although admittedly mataas ang numbers ni Leni, but hindi tayo magkakaproblema dahil we have very many qualified candidates in the persons of Risa and Bam. Na kapag sinurvey mo ang taong bayan without Leni's name, aangat talaga yung numbers ni Risa. I've seen it. Maging si Mayor Leni Robredo naniniwalang marami pang pwedeng kumandidatong Pangulo sa 2028. Meron siyang mga nabanggit na pangalan. Si Risa, perang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa Kiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing Haponinda. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si Edad. Sama-samang nanood ng pamilya ng mga biktima ng drug war sa ICC hearing kanina. Para sa kanila, positibong desisyon na magiging daan daw sa trial sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Dave Buet. Kumpiyansa pero aminadong may kaba ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa magiging desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court kanina. Nang basahin ang pinakahuling bahagi ng desisyon, The Appeal Chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panise, partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. dito na bumuhos ang saya ng mga kaanak ng biktima. May mga pumalakpak. Meron ding di na iwasang maiyak. Pumabor kasi sa kanila ang desisyon ng Appeals Chamber na katiga ng naunang pasa ng pre-trial chamber na may jurisdiksyon ng korte sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwinestyon kasi noon ng kampo ni Duterte ang iso ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, gayong nag-withdraw na ang bansa noong 2019. Pero pinanghawakan ng mga kaanak ng mga biktima at mga abogado nito ang Article 127 ng Rome Statute na nagsasabing hindi dapat takasan ng isang estado ang obligasyon nito kung kinokonsidera na ng korte ang isang kaso bago pa nito iwan ng ICC. Ang desisyong ito ng Appeals Chamber tinuturing na malaking hakbang ng mga kaanak ng mga biktima sa pagpapatuloy ng laban nila para panagutin ng dating Pangulo. Alam niyo kayo, kapag gustong pumalahaw ng iyak, worth it yung paghihintay at hindi kami mapapagod maghintay kahit ilang taon pa hanggang sa ma-declare na guilty siya at makulong na sila ng tuluyan. Pero ayon kay Attorney Cristina Conti, matagal pa ang lalakbayin hanggang makuha ang hustisya. Minimum of 3 years, maximum of 10 years. Ganyan po ang mga hearing sa ICC. Alam natin na mabusisi, maburiri yan at masisigurado ka naman na pulido yung magiging desisyon nila. Ang nadadama namin, closer to 3 years than 10 years yung desisyon. Sobrang dismayado raw si Senador Amy Marcos sa desisyon ng ICC. Nakakabahala raw ang desisyong ito tungkol sa pagrespeto ng soberenya ng bansa. Naniniwala naman ang grupong karapatan na magbibigay daan ang desisyong ito ng ICC para dumiretso sa trial ang kaso ni Duterte. Ayon naman sa Duterte Panagutin Movement, patunay ito na hindi mababago ang hustisya sa pamamagitan ng pamumulitika at kasinungalingan. Susunod na ang tabayanan ng confirmation of charges na maaring mangyari bago matapos ang Abril. Diyan malalaman kung tutuloy ba sa trial si Duterte. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Apuel, News 5.
Imposible raw na hindi alam ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga budget insertion ni Zaldico. Yan ang buwelta ni Congressman Toby Chanco sa mga birada kahapon ni Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. How can I be the mastermind? The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Mabibigat ang binitawang salita ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi ni Romualdez, ang pondo ay nagsisimula sa ehekutibo. Itinuro rin ni Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Committee on Appropriations Chair Zaldico na nagdedesisyon sa national budget. May command responsibility din daw ang Executive Department sa katiwalian sa pondo at implementasyon nito. Binanggit din ni Romualdez si Navotas Lone District Representative at dating Vice Chair ng House Appropriations na si Toby Tiangco na very vocal daw sa issue. Kaya bakit daw hindi inilabas ni Tiangco ang mga nakitang irregularidad sa proseso ng national budget? Bakit pag budget deliberations, walang nagtatanong on the part of the majority? Kasi hindi nga kami pwedeng magtanong. Pinagbabawalan kami noon na magtanong. Ayon kay Tiangco, imposibleng hindi alam ni Romualdez ang ginagawang budget insertions ni Ko. Hindi rin daw dapat ituro ni Romualdez ang Executive Department dahil hindi kasama sa budget ng Pangulo ang mga proyektong naibibenta sa mga kontraktor. Wala naman dapat ilaglag eh. Because very clear yung sabi ni Presidente, they will prosecute, yung DOJ will prosecute based on where the evidence leads them to, di ba? Wala naman siya sinabi, wala naman laglagan dyan. And secondly, sinabi niya, wala naman siyang proteksyonan na kahit sino, di ba? So hindi yan laglagan. Pinuna rin ni Tiangco ang timing ng paghingi ng Travel Authority ni Romualdez para makalabas ng bansa. Bakit naman nagkataon na kung kailan nahuli si former Congressman Zaldico, tsaka siya nag-request ng Travel Authority for medical check-up at nung hindi siya pinayagan na mag-medical check-up, tsaka siya naglabas nito, di ba? Is it coincidence or is he worried about dun sa pwedeng sabihin ni former Congressman Zaldico? Inilabas ni Romualdez ang pahayag sa gitna ng pagtutol ng Ombudsman na magpa-medical check-up siya sa Singapore. Hindi naman nagbigay ng komento si Ombudsman Boying Remulla sa video message ni Romualdez. Wala pa namang pahayag si Escudero sa paratang ni Romualdez. Una nang sinabi ng Ombudsman na plano nilang kasuhan ng plunder sina Escudero at Romualdez kaugnay ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kapapasok lamang po ng balita, naglabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Ombudsman laban sa kongresista. Nakitaan daw nito ng probable cause na posibleng umalis ng bansa si Romualdez para lang makaiwas sakaling arestuhin siya dahil sa pagkakadawit niya sa flood control scandal. Sa ilalim po ng precautionary HDO, bawal nang umalis ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang preliminary investigation sa kanya. Wala pa namang pahayag ang kampo ni Romualdez. Si Romualdez ang isa sa mga ilinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Git ni Ko, mali-malit ang perang dideliver umano sa bahay ng dating speaker. At ang bagong single ng Korean girl group na Les Seraphim mapapakinggan na sa Friday. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inatasan ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos na magkomento kaugnay sa petisyon na sumailalim siya sa physical at mental examination.
Sa petisyon na inihain ni dating Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa, hinihiling na sumailalim sa pagsusuri ang Pangulo kabilang ang hair follicle drug test. Hinihiling ding ilabas ang medical report na nagpapakita ng resulta ng examination, kabilang ang medical at clinical confirmation ng kanyang kalusugan at kakayanang gampanan ng tungkulin bilang Pangulo. Pinakukomento ang Pangulo sa petisyon ng hindi lalagpas ng 10 araw. Wala pang tugon dito ang palasyo. Mga kapatid, naglabas na po ang pag-asa ng El Nino Alert. Ibig pong sabihin, mas tumaas pa ang tsansa na maranasan ng El Nino sa bansa. Ayon sa pag-asa, nasa 79% na ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Posible yung tumagal hanggang 2027. Dahil sa El Nino, posible makaranas ng matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Mataas din ang tsansa ng mas malalakas na pag-ulan pagsapit po ng rainy season. Bukod po dyan, dahil sa El Nino, posibleng mas kaunti rin pero mas malakas ang mga paparating na bagyo. Kanina naman, sumipa sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init sa Apari, Cagayan at Cotabato City. Mapanganib din ang nagbabadyang damang init bukas sa halos buong bansa, kaya ingat po. Sa kabila niyan, posible naman ang thunderstorms bukas sa Zamboanga Peninsula, Negros Oriental, ilang lugar sa Northern Mindanao at Davao Region at Ilocos Region. Abangan, Lego set na pinalipad sa space, pasok sa Guinness World Records. At K-pop group na AHOV magbabalik sa bansa para sa kanyang 2-day concert. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Para sa K-pop fans, may back-to-back na comebacks ang dapat abangan. Isa na dyan ang girl group na Les Seraphim. Ilalabas na nila sa April 24 ang lead single at ang music video ng Celebration. Bahagi ito ng kanilang second studio album na Pure Flow na ilalabas naman sa May 22. Last October 2025 nang i-release nila ang single album na Spaghetti. Ito pa ang dapat abangan. After 10 years, magre-reunion ang members ng K-pop group na IOI. Ilalabas nila ang kanilang third mini album na IOI Loop sa May 19. Hindi nga lang present ang members na sina Kang Mina at Kyul Kyung dahil sa conflict sa schedule. Noong 2016, nabuo ang Project Girl Group sa survival show na Produce 101 at nag-disband the following year. Kung may mga magka-comeback, meron namang magka-concert. Magbabalik sa bansa ang K-pop boy band na AHOV para sa kanilang first ever world tour. Gaganapin ang kanilang concert sa July 25 at 26, pero aabangan pa ang venue at date ng ticket sale. May stops din sila sa Japan, Taiwan, Hong Kong, Thailand at Malaysia. Last February lang nang bumisita ang AHOV sa Cebu para sa isang fan meet. Isa sa members ng boy band ang Pinoy na si JL Gaspar. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, literal na out of this world ang isang Lego set. Nakaabot po kasi yan sa outer space. Mas mataas pa sa aeroplanong nilipad ng isang set ng Lego. Ginamit ang high-altitude balloon para i-launch yan kasama pa ang mga minifigures ng astronaut na si Ryland Grace at alien buddy niyang si Rocky. Mission accomplished. Missing accomplished talaga. Mission accomplished ang Lego dahil buo itong nakalapag. Dahil dyan, pasok ito sa Guinness World Record for highest Lego launch and retrieval. Paano yun ni-retrieve? Cool. Tingin ko walang tayong karapatang magloko-loko at 11:01. Ay, sige. Totoo. Kapay na po. Buti kasi may Oo nga. sumusunod sa ano.
Bait yan. Kagad ako. Sige, kaya kampiyan na naman kayo. Yung 45 minuto pag-iwas malagang headlines. Nabigla ka pa. Balitaan at diskusyon para sa pagkubog ng matalinong opinyon. Wala talagang kakapanalo. Kami yung kapalit sa Balitaan sa Public Service. Yung talagang patala ko po si Menos Baños Oraseo. Ako na po siya, walang iwanan. Frontline Tonight.